May papakita ko sa inyo guys. Yan. Kita nyo ba yan? Gwapo no? NMAX version 2. Ganda. Pero, hindi yan NMAX version 2 guys. Hi guys, what you just saw ay hindi NMAX version 2, kundi bagong labas ng Motoposh na kung tawagin ay Evo 150 Deluxe. So bago nilabas ng Motoposh itong version 2 ng 150 Deluxe is meron na silang version 1 which is parang kamukha din ng version 1 ng NMAX. Nakikita natin na doon talaga nila ginagaya yung mga design nila. So noong naglabas sila ng version 2 but this time kamukhang kamukha na ng NMAX version 2. Now tignan naman natin kung ano yung mga specs nitong 150 Deluxe ng Motoposh. So pumunta tayo sa kanilang website guys. Dito sa kanilang website makikita natin Motoposh Evo Deluxe 150 is priced at 75,000 pesos. Mas mura compared sa ibang mga competition niya. Halimbawa Urusi, mga scooter ng Urusi. Yung Adventure X ay Adventure 150X mas mahal yun. Yung kamukha naman ng ADB. Pero actually yun, meron namang significant changes na nilagay yung Urusi doon sa ADB, sa Adventure 150X na yun. Hindi kagaya nito na linabas ng Motoposh na talagang kamukhang kamukha ng NMAX version 2 ng Yamaha. Meron siyang available na kulay, blue, red, black, and gray. So ito yung kanyang specification guys. So yung kanyang engine is 150cc, 4-stroke, single cylinder, CVT transmission. Over on stroke 57.4 by 57.8. Maximum power is 6.8 kW at 7,500 RPM. At maximum torque na 9.1 Nm at 6,000 RPM. So ang kanyang fuel system naman is carburetor. Gas consumption is 2.7 liter per 100 km. I-convert natin to 2.7 liter. So it's about 37 km per liter. So, parang NMAX version 2 din siya pag winalwal mo. Pero naka-carb. So fuel tank capacity guys is 8 liters at ground clearance 125 mm the same sa NMAX. And also yung kanya pong preno is this sa harapan, this din sa likod. And starter ignition system is meron siyang kick na hindi natin nakikita sa ibang mga 150cc na mga big brand at electric start. So dun sa specs, hindi naman siya masyadong mataas. Hindi naman siya nakikipag-compete dun sa mga big brands talaga. Ito ay yung kanyang specs is kumbaga budget meal lang din sapagkat yung price niya is 75,000 pesos. Kung kukuha ka nito, pangarap mong magka-NMAX version 2 at medyo mahirap mong abutin yung presyo, meron kang alternatives. Itong Motoposh 75,000 pesos lang siya. So ang tanong, pwede bang magkaso ang Yamaha dito sa Motoposh dahil ginaya ng Motoposh yung kanilang design ng Yamaha NMAX version 2? Actually, yung sagot dyan is pwede na lang kasuhan itong Motoposh. Kasi nga, nakaregister naman yung mga design nila, yung mga motor scooter nila dun sa IPO Philippines or yung tinatawag na Intellectual Property Office of the Philippines. So, i-register nila yung design, yung pinaka-design ng motor. So, yun ang i-register nila doon. Ngayon, meron silang rights doon sa design. So, yun ang gagamitin ni Yamaha para mag-file ng case. But depende rin sa case, no? Kung lalaki yung sales ng Motoposh or nakaka-harm na siya dun sa company ng Yamaha, dun lang siguro magti-take ng legal action itong si Yamaha against sa Motoposh. Pero so far ngayon wala pa rin nangyayaring complaints, hindi pa rin nagpa-file ng case ang Yamaha patungkol dito sa Motoposh kasi hindi naman nakikita ni Yamaha siguro na competitor nila tong Motoposh. So siguro magti-take na lang sila ng legal action kapag nakakita na nila that there is more risk dun sa kanilang sales, dun sa kanilang marketing. So kayo guys, what do you think? Kung balak nyo bumili ng NMAX version 2, pupunta ba kayo sa alternatives which is itong Evo Deluxe 150 nakamukhang kamukha naman ng NMAX version 2, or doon pa rin kayo sa original na Yamaha NMAX version 2? Kung bibili kayo ng nito alternatives, mas mura siya, pero yun nga lang nagkakatalo sa performance at dun sa specification ng motor. Mabilis bumaba yung resale value nitong mga clone or alternatives na mga motorcycle. Comment down below guys kung ano yung nasa isip nyo about this Motoposh Deluxe 150. And again, see you guys on the next video. Ride safe and God bless.